Si Isaac ay 40 taong gulang nang mapangasawa niya si Rebecca na anak ni Bethuel na Arameo na taga Padan-aram. Si Rebecca ay kapatid ni Laban na Arameo rin. Dahil baog si Rebecca, nanalangin si Isaac sa Panginoon na magkaanak ito. Tinugon ng Panginoon ang dalangin niya, kaya nagbuntis si Rebecca. Naramdaman niya na nagtutulakan ng kambal na sanggol sa loob ng kanyang tiyan. Sinabi ni Rebecca, kung ganyan lang ang mangyayari sa kanila pagdating ng panahon, mabuti pang mamatay na lang ako. Kaya nagtanong siya sa Panginoon tungkol dito. Sinabi sa kanya ng Panginoon, manggagaling sa 2 sanggol na nasa tiyan mo ang 2 bansa, 2 grupo ng mga tao na maglalaban-laban. Ang isa'y magiging makapangyarihan kaysa sa isa. Ang nakatatanda ay maglilingkod sa nakababata niyang kapatid. Nang nanganak si Rebecca, kambal ang anak niya. Ang unang lumabas ay mapula-pula at balbon, kaya pinangalanan niya siyang Esau. Nang lumabas ang ikalawa, ang kamay niya ay nakahawak sa sakong ng kanyang kapatid, kaya pinangalanan nila siyang Jacob. Si Isaac ay 60 taong gulang nang manganak si Rebecca ng kambal. Nang lumaki na ang 2 sanggol, naging maliksing mangangaso si Esau at palagi lang siya sa bukid, habang si Jacob naman ay tahimik na tao at palaging nasa loob ng mga tolda. Mas nagustuhan ni Isaac si Esau dahil mahilig siyang kumain ng mga ipinangaso ni Esau. Pero si Jacob naman ay mas nagustuhan ni Rebecca. Isang araw, habang nagluluto si Jacob ng sabaw, dumating si Esau galing sa pangangaso na gutom. Sinabi niya kay Jacob, pakiusap, bigyan mo nga ako ng niluluto mong mapula-pulang sabaw dahil gutom na ako. Pero sumagot si Jacob, bibigyan kita nito kung ibibigay mo sa akin ang karapatan mo bilang panganay. Sinabi ni Esau, sige, ano bang gagawin ko sa karapatan na iyan kung mamamatay rin lang ako sa gutom? Sumagot si Jacob, kung ganoon, sumumpa ka muna sa akin. Kaya sumumpa si Esau na mapupunta kay Jacob ang karapatan niya bilang panganay. Binigyan agad siya ni Jacob ng tinapay at sabaw. Pagkatapos siyang kumain at uminom, umalis siya agad. Dahil sa ginawang iyon ni Esau, binaliwala niya ang karapatan niya bilang panganay. Dumating ang tagutom sa lugar na tinitirhan ni Isaac. Bukod pa ito sa tagutom na nangyari noong panahon ni Abraham. Kaya pumunta si Isaac kay Abimelech na hari ng mga Filisteo sa Gerar. Nagpakita sa kanya ang Panginoon at sinabi, huwag kang pupunta sa Ehipto. Manatili ka sa lugar na ituturo ko sa iyo. Dito ka lang muna manirahan dahil sasamahan kita at pagpapalain. Ibibigay ko sa iyo at sa mga lahi mo ang lahat ng lupaing ito. Tutuparin ko ang ipinangako ko sa iyong amang si Abraham. Pararamihin ko ang mga lahi mo na kasindami ng mga bituin sa langit at ibibigay ko sa kanila ang lahat ng lupaing ito at sa pamamagitan nila pagpapalain ko ang lahat ng tao sa mundo. Gagawin ko ito dahil sumunod si Abraham sa akin. Tinupad niya ang lahat ng aking kautusan at katuruan. Kaya doon nanirahan si Isaac sa Gerar. Kapag may nagtatanong kay Isaac na taga-Gerar tungkol sa kanyang asawa, sinasabi niyang kapatid niya si Rebecca. Maganda si Rebecca, kaya natatakot siyang sabihing asawa niya ito dahil baka siya ipatayin nila para makuha si Rebecca. Matagal-tagal nang pananatili ni na Isaac doon sa Gerar at isang araw, nagkataon na dumungaw sa bintana si Abimelech na hari ng mga Filisteo at nakita niyang naglalambingan sina Isaac at Rebecca. Kaya ipinatawag niya si Isaac at sinabi, asawa mo pala siya, bakit sinabi mo na kapatid mo siya? Sumagot si Isaac, natatakot po kasi ako na baka patayin ninyo ako dahil sa kanya. Sinabi ni Abimelech, hindi mabuti ang ginawa mo sa amin. Kung nangyaring ang isa sa tauhan ko'y sumiping sa kanya, ikaw ang magiging dahilan ng pagkakasala namin. Binalaan agad ni Abimelech ang lahat ng tao. Sinabi niya, ang sinumang gagawa ng masama sa lalaking ito o sa asawa niya ay papatayin. Nang taon ding iyon, nagtanim si Isaac sa lugar na iyon at masaganang masagana ang kanyang ani dahil pinagpala siya ng Panginoon. Nagpatuloy ang pag-unlad niya hanggang sa yumaman siya ng husto. Nainggit sa kanya ang mga Filisteo dahil marami na ang kanyang tupa, kambing, baka at alipin. Sa inggit nila kay Isaac, tinabunan nila ng lupa ang mga balon na hinukay noon ng mga alipin ng ama niyang si Abraham. Ngayon, sinabi ni Abimelech kay Isaac, umalis ka na rito dahil mas makapangyarihan ka na kaysa sa amin. Kaya umalis si Isaac at nagpatayo ng tolda niya sa lambak ng Gerar at doon na nanirahan. Ipinahukay niyang muli ang mga balon ng ama niyang si Abraham dahil tinabunan ito ng mga Filisteo nang mamatay si Abraham.
Pinangalanan ni Isaac ang mga balon ng dating pangalan na ibinigay noon ni Abraham. Doon sa lambak, naghukay ng bagong balon ang mga alipin ni Isaac at nakatagpo sila ng bukal. Pero nakipagtalo ang mga pastol na taga-Gerar at mga pastol ni Isaac na kanila raw ang balon na iyon. Kaya pinangalanan ni Isaac ang balon na Esek dahil nakipagtalo ang mga taga-Gerar sa kanya. Muling naghukay ang mga alipin ni Isaac ng isa pang balon. Pero pinag-awayan din nila ito ng mga taga-Gerar, kaya pinangalanan ni Isaac ang balon na Sitna. Umalis sina Isaac doon at muling naghukay ng panibagong balon. Hindi na nila ito pinag-awayan, kaya pinangalanan ito ni Isaac na Rehoboth, sapagkat sinabi niya, "Ngayon binigyan tayo ng Panginoon ng malawak na lugar para lalo pa tayong dumami sa lugar na ito." Hindi nagtagal, umalis si Isaac sa lugar na iyon at pumunta sa Beersheba. Nang gabing dumating siya, nagpakita sa kanya ang Panginoon at sinabi, "Ako ang Diyos ng iyong ama na si Abraham. Huwag kang matakot dahil kasama mo ako. Pagpapalain kita at bibigyan ng maraming lahi dahil kay Abraham na aking lingkod." Kaya gumawa ng altar si Isaac at sumamba sa Panginoon. Nagpatayo siya ng tolda sa lugar na iyon at nagpahukay ng balon sa kanyang mga alipin. Pumunta si Abimelech kay Isaac mula sa Gerar, kasama si Ahuzat na tagapayo niya at si Pikol na pinuno ng kanyang mga sundalo. Nagtanong si Isaac sa kanila, "Bakit kayo pumunta rito? Hindi ba't galit kayo sa akin? Kaya pinaalis niyo ako sa lugar ninyo?" Sumagot sila, "Napatunayan namin na ang Panginoon ay kasama mo, kaya naisip namin na dapat tayong gumawa ng kasunduan na may panata. Ipangako mo sa amin na hindi mo kami gagawan ng masama dahil hindi ka rin namin ginawan ng masama nang naroon ka pa sa amin. Inarugwa ka namin ng mabuti at pinaalis ka namin ng matiwasay. Ngayon naway pagpalain ka pa ng Panginoon." Kaya nagpahanda si Isaac para sa kanila at nagsikain sila at nag-inuman. Kinabukasan, maaga silang nanumpa sa isa't isa. Pagkatapos, naghiwalay sila ng matiwasay. Sa araw ding iyon, dumating ang mga alipin ni Isaac at ibinalita sa kanya na may tubig ang balong hinukay nila. Pinangalanan ni Isaac ang balon na iyon na Sheba. Kaya hanggang ngayon, ang lugar na iyon ay tinatawag na Beersheba. Noong 40 taong gulang na si Esau, napangasawa niya si Judith na anak ni Beri na Heteo. Naging asawa rin niya si Basimat na anak ni Elon na Heteo rin. Ang dalawang babaeng ito ay nagbibigay ng kalungkutan kina Isaac at Rebecca. Matandang-matanda na si Isaac at halos hindi na makakita. Isang araw, tinawag niya ang panganay niyang anak na si Esau. Sinabi niya, "Anak," sumagot si Esau, "Narito po ako, ama." Sinabi ni Isaac, "Matanda na ako at hindi magtatagal ay mamamatay na ako. Mabuti pang kunin mo ang pana mo. Pumunta ka sa bukid at mangaso ka para sa akin. Pagkatapos, ipagluto mo ako ng paborito kong pagkain at dalhin mo agad ito para makakain ako at babasbasan kita bago ako mamatay." Nakikinig pala si Rebecca habang kausap ni Isaac si Esau. Kaya nang pumunta si Esau sa bukid para mangaso, kinausap ni Rebecca ang anak niyang si Jacob. "Narinig ko ang sinabi ng iyong ama kay Esau na mangaso at agad siyang ipagluto ng paborito niyang pagkain, sapagkat bago raw siya mamatay, babasbasan niya si Esau sa presensya ng Panginoon. Kaya anak, sundin mo ang iutos ko sa iyo. Pumunta ka sa mga hayop natin at kumuha ka ng 2 matabang batang kambing at ipagluluto ko ang iyong ama ng paborito niyang pagkain. Pagkatapos, dalhin mo ito sa kanya para basbasan kanya bago siya mamatay." Pero sinabi ni Jacob sa kanyang ina, "Alam naman po ninyo na balbon si Esau at ako na may hindi. Baka hawakan pa ako ni ama at malaman niyang niloloko ko lang siya at sumpain pa niya ako sa halip na basbasan." Sumagot si Rebecca, "Anak, ako ang mananagot kung susumpain ka niya. Basta gawin mo lang ang iniutos ko sa iyo. Lumakad ka na at dalhan mo ako ng kambing." Kaya kumuha si Jacob ng 2 kambing at dinala niya sa kanyang ina at niluto ni Rebecca ang paboritong pagkain ni Isaac. Pagkatapos, kinuha niya ang pinakamagandang damit ni Esau na nasa bahay nila at ipinasuot kay Jacob. Nilagyan niya ng balat ng kambing ang braso ni Jacob pati ang leeg nito na hindi balbon. Pagkatapos, ibinigay niya kay Jacob ang pagkain at ang tinapay na niluto niya. Dinala iyon ni Jacob sa kanyang ama at sinabi, "Ama," sinabi ni Isaac, "Sino ka ba, anak ko?" Sumagot si Jacob, "Ako po si Esau, ang panganay niyong anak."
Nagawa ko na po ang iniutos ninyo sa akin. Bumangon po kayo at kumain ng pinangaso ko para mabasbasan niyo po ako. Sinabi ni Isaac, Anak, paano mo ito nahuli agad? Sumagot si Jacob, Tinulungan po ako ng Panginoon na inyong Diyos. Sinabi ni Isaac, Lumapit ka sa akin anak ko para mahawakan kita kung ikaw nga talaga si Esau. Kaya lumapit si Jacob at hinawakan siya ng kanyang ama at sinabi, Ang boses mo ay parang kay Jacob pero ang braso mo ay parang kay Esau. Hindi nakilala ni Isaac si Jacob dahil ang braso niya ay balbon din katulad ng kay Esau. Bago niya basbasan si Jacob, nagtanong pa siya, Ikaw ba talaga si Esau? Sumagot si Jacob, Opo, ako nga po. Sinabi ni Isaac, Sige nga, dalhin mo rito ang niluto mo mula sa pinangaso mo at pagkatapos kong kumain ay babasbasan kita. Kaya't binigyan siya ni Jacob ng makakain at maiinom at kumain siya at uminom. Pagkatapos, sinabi ni Isaac sa kanya, Lumapit ka sa akin anak at hagkan mo ako. Lumapit si Jacob sa kanya at hinagkan ang kanyang ama. Nang maamoy ni Isaac ang damit nito, binasbasan niya agad si Jacob na nagsasabi, Ang amoy ng aking anak ay katulad ng amoy ng bukid na binasbasan ng Panginoon. Naway bigyan ka ng Diyos ng lupaing masagana ang ani na palaging may hamog na biyaya niya para maging sagana ang pagkain at katas ng inumin mo. Naway magpasakop at maglingkod sa iyo ang maraming tao. Naway maghari ka sa mga kamag-anak mo at magpasakop sila sa iyo. Naway ang sumusumpa sa iyo ay susumpain din at ang magpapala sa iyo ay pagpapalain din. Pagkatapos basbasan ni Isaac si Jacob, lumakad agad si Jacob. Kaalis lang niya ay dumating naman agad si Esau mula sa pangangaso. Nagluto rin siya ng masarap na pagkain at dinala niya sa kanyang ama. Sinabi niya, Ama, bumangon po kayo at kumain ng pinangaso ko para mabasbasan po ninyo ako. Nagtanong si Isaac sa kanya, Sino ka? Sumagot siya, Ako po si Esau, ang panganay niyong anak. Nang marinig ito ni Isaac, nanginig siya at sinabi, Sino kaya ang unang nangaso at nagdala rito sa akin ng pagkain? Katatapos ko lang kainin iyon nang dumating ka. Ibinigay ko na sa kanya ang aking basbas at hindi ko na iyon mababawi. Pagkarinig nito ni Esau, umiyak siya ng labis. Sinabi niya, Ama, basbasan niyo rin po ako. Pero sumagot si Isaac, Niloko ako ng nakababatang kapatid mo at nakuha na niya ang basbas ko na para sana sa iyo. Sinabi ni Esau, Pangalawang beses na ito na niloko niya ako, kaya pala Jacob ang pangalan niya. Kinuha na niya ang karapatan ko bilang panganay at ngayon kinuha pa niya ang basbas na para sa akin. Pagkatapos, nagtanong siya, Ama, wala na po bang natitirang basbas na para sa akin? Sumagot si Isaac, Ginawa ko na siya na maging iyong amo at ginawa ko rin ang lahat ng kamag-anak niya na maging mga alipin niya. Ibinigay ko na sa kanya ang saganang pagkain at inumin, kaya ano pa ang maibibigay ko para sa iyo anak? Nagmakaawa pa si Esau sa kanyang ama. Ama, wala na po bang kahit isang basbas? Basbasan niyo rin po ako at patuloy ang kanyang paghagulgol. Sinabi ni Isaac sa kanya, Hindi aani ng sagana ang lupaing titirhan mo at palagi itong walang hamog na biyaya ng Diyos. Palagi kang makikipaglaban at maglilingkod sa iyong kapatid. Pero kung lalaban ka sa kanya, makakalaya ka sa kanyang kapangyarihan. Kinapuutan ni Esau si Jacob dahil sa basbas na ibinigay ng kanyang ama kay Jacob. Sinabi ni Esau sa kanyang sarili, Malapit nang mamatay si ama. Kapag namatay na siya, papatayin ko si Jacob. Pero nabalitaan ni Rebeka ang balak ni Esau. Kaya ipinatawag niya si Jacob at sinabi, Ang kuya mong si Esau ay balak kang patayin para mawala ang galit niya sa iyo. Kaya makinig ka sa sasabihin ko. Tumakas ka at pumunta sa Haran doon sa kapatid kong si Laban. Doon ka muna hanggang mawala ang galit ng iyong kuya at makalimutan na niya ang iyong ginawa sa kanya. Ipapasundo na lang kita roon kapag hindi na siya galit sa iyo. Hindi ko hahayaang mawala kayong dalawa sa akin, baka isang araw magpatayan kayo. Ngayon, sinabi ni Rebeka kay Isaac, Nagsasawa na ako sa buhay ko dahil sa mga asawang Heteo ni Esau. Kung ang magiging asawa ni Jacob ay taga rito din na isang babaeng Heteo, mabuti pang mamatay na lang ako. Kaya ipinatawag ni Isaac si Jacob. Pagdating niya, binasbasan niya ito at inutusan, Huwag kang mag-aasawa ng taga-Kanaan. Maghanda ka at pumunta ka sa Padan-aram, doon sa lolo mong si Betuel, na ama ng iyong ina. Doon ka pumili ng iyong mapapangasawa sa isa sa mga dalagang anak ni Laban na kapatid ng iyong ina. Naway pagpalain ka ng makapangyarihang Diyos at bigyan ka ng maraming anak para maging ama ka ng maraming grupo ng mga tao.
Naway ibigay din sa iyo at sa mga lahi mo ang mga pagpapalang ibinigay niya kay Abraham para maging iyo. Ang lupaing ito na iyong tinitirhan ngayon bilang isang dayuhan. Ang lupaing ito ay ibinigay nga ng Diyos kay Abraham. Agad na pinapunta ni Isaac si Jacob sa Padan-aram sa lugar ni Laban na anak ni Betuel na Arameo. Si Laban ay kapatid ni Rebeka na ina ni Jacob at Esau. Nalaman ni Esau na binasbasan ni Isaac si Jacob at pinapunta sa Padan-aram para doon maghanap ng mapapangasawa. Nalaman din niya na binasbasan ni Isaac si Jacob. Inutusan niya ito na huwag mag-asawa ng taga-Kanaan at nalaman din niyang sumunod si Jacob sa magulang nila at pumunta sa Padan-aram. Dito napansin ni Esau na ayaw ng kanyang ama ang mga babaeng taga-Kanaan. Kaya pumunta siya sa tiyuhin niyang si Ishmael na anak ni Abraham kay Hagar at napangasawa si Mahalat na kapatid ni Nebayot at anak ni Ishmael. Bukod pa sa dalawang naging asawa niya. Umalis si Jacob sa Beersheba at lumakad papuntang Haran. Nang lumubog na ang araw, nakarating siya sa isang lugar at doon nanatili ng gabing iyon. Kumuha siya ng isang bato at ginawa niyang unan sa pagtulog niya. Ngayon, nanaginip siya na may isang hagdan na nakatayo sa lupa na abot hanggang langit. Nakita niya ang mga anghel ng Diyos na umaakyat at bumababa sa hagdan. Nakita rin niya ang Panginoon na nakatayo sa itaas ng hagdan at sinabi sa kanya, "Ako ang Panginoon, ang Diyos ni Abraham at ni Isaac. Ibibigay ko sa iyo at sa mga lahi mo ang lupaing ito na iyong hinihigaan. Ang mga lahi mo ay magiging kasindami ng alikabok sa lupa. Mangangalat sila sa iba't ibang bahagi ng lupa sa pamamagitan mo at ng mga lahi mo. Pagpapalain ko ang lahat ng tao sa mundo. Alalahanin mo palagi na kasama mo ako at iingatan kita kahit saan ka pumunta. Pababalikin kita sa lupaing ito at hindi kita pababayaan hanggang sa matupad ko ang aking ipinangako sa iyo." Biglang nagising si Jacob at sinabi niya sa sarili, "Hindi ko alam na nandito pala ang Panginoon sa lugar na ito." Kinabahan siya at sinabi, "Nakakamangha ang lugar na ito. Tirahan ito ng Diyos at dito mismo ang pintuan papuntang langit." Maagang bumangon si Jacob. Kinuha niya ang batong inunan niya noong gabi at itinayo bilang isang alaala. Pagkatapos, binuhusan niya ito ng langis para maging banal. Pinangalanan ni Jacob ang lugar na iyon na Bethel. Dati ay Luz ang pangalan ng lugar na iyon. Sumumpa agad si Jacob na nagsabi, "Panginoon, kung sasamahan po ninyo ako at bibigyan po ako ng pagkain at damit at kung makakabalik po ako muli sa bahay ng aking ama na walang masamang nangyari sa akin, kikilalanin ko po kayong aking Diyos. Ang bato pong ito na itinayo ko bilang isang alaala ay magpapatunay ng inyong presensya sa lugar na ito. At ibibigay ko po sa inyo ang 10 bahagi ng lahat ng ibibigay nyo sa akin." Nagpatuloy si Jacob sa paglalakbay niya hanggang sa makarating siya sa lupain ng mga taga-silangan. May nakita siya roon na isang balon at sa tabi nito ay may 3 pulutong ng tupa na nagpapahinga dahil doon kumukuha ang mga tao ng tubig na ipinapainom sa mga tupa. Ang balon na ito ay tinatakpan ng malaking bato. Iniipon muna ng mga pastol ang lahat ng tupa bago nila pagulungin ang batong nakatakip sa balon. Pagkatapos nilang painumin ang mga tupa, muli nilang tinatakpan ang balon. Ngayon, nagtanong si Jacob sa mga pastol ng tupa, "Mga kaibigan, taga saan kayo?" Sumagot sila, "Taga Haran." Muling nagtanong si Jacob, "Kilala ba ninyo si Laban na apo ni Nahor?" Sumagot sila, "Oo, kilala namin." Nagpatuloy sa pagtatanong si Jacob, "Kamusta na ba siya?" Sumagot sila, "Mabuti naman. Tignan mo, paparating ang anak niyang si Raquel dito kasama ang kanilang mga tupa." Sinabi ni Jacob sa kanila, "Napakaaga pa at hindi pa oras para ipunin ang mga tupa. Mabuti sigurong painumin ninyo sila at muling ipastol." Sumagot sila, "Hindi namin iyan magagawa kung hindi muna maiipon ang lahat ng tupa. Kung nandito na ang lahat, doon pa lamang namin pagugulungin ang takip na bato para sila'y painumin." Nagsasalita pa si Jacob sa kanila nang dumating si Raquel na dala ang mga tupa ng kanyang ama dahil siya ang nagbabantay sa mga ito. Pagkakita ni Jacob kay Raquel na anak ng tiyuhin niyang si Laban na kasama ang mga tupa, pumunta siya sa balon at pinagulong ang bato at pinainom ang mga tupa ng tiyuhin niyang si Laban. Pagkatapos, hinagkan niya si Raquel at napaiyak siya sa tuwa. Sinabi niya kay Raquel, "Anak ako ni Rebeka, kaya pamangkin ako ng iyong ama." Patakbong umuwi si Raquel at sinabi sa kanyang ama. Nang marinig ni Laban na nariyan si Jacob na pamangkin niya kay Rebeka, agad niya itong sinalubong. Hinagkan niya si Jacob at dinala sa bahay niya at doon sinabi ni Jacob kay Laban ang lahat ng nangyari. Sinabi ni Laban sa kanya, "Tunay na magkadugo tayo." Pagkalipas ng 1 buwan na pananatili ni Jacob kina Laban,
Sinabi ni Laban sa kanya, hindi mabuti na magtrabaho ka para sa akin na walang bayad dahil pamangkin kita. Sabihin mo sa akin kung ano ang gusto mong ibayad ko sa iyo. May 2 anak na dalaga si Laban, si Leah ang panganay at si Raquel ang nakababatang kapatid. Mapupungay ang mata ni Leah pero mas maganda ang hubog ng katawan ni Raquel. Dahil may gusto si Jacob kay Raquel, sinabi niya kay Laban, maglilingkod po ako sa inyo ng 7 taon kung ibibigay niyo sa akin ang kamay ni Raquel. Sumagot si Laban, mas mabuti pang ikaw ang mapapangasawa niya kaysa sa ibang lalaki. Manatili ka na lang dito. Kaya naglingkod si Jacob kay Laban ng 7 taon para mapangasawa niya si Raquel. Dahil sa pagmamahal niya kay Raquel, parang ilang araw lang sa kanya ang 7 taon. Pagkalipas ng 7 taon, sinabi ni Jacob kay Laban, natapos na ang paglilingkod ko sa iyo, kaya ibigay niyo na sa akin si Raquel para magsama na kami. Pumayag si Laban, kaya nagdaos siya ng handaan at inimbitahan pa niya ang lahat ng tao sa lugar na iyon. Pero kinagabihan, sa halip na si Raquel ang dalhin ni Laban kay Jacob, si Leah ang dinala niya at sumiping si Jacob kay Leah. Kinabukasan, nalaman ni Jacob na si Leah pala ang kasiping niya, kaya pinuntahan niya si Laban at sinabi, bakit mo ginawa ito sa akin? Naglingkod ako sa iyo para mapangasawa ko si Raquel. Ngayon, bakit niloko mo ako? Sumagot si Laban, hindi kaugalian dito sa aming lugar na maunang makapag-asawa ang nakababatang kapatid kaysa sa nakatatandang kapatid. Hintayin mo lamang na matapos ang 1 linggong pagdiriwang ng inyong kasal at ibibigay ko agad sa iyo si Raquel. Iyan ay kung muli kang maglilingkod ng 7 taon pa. Pumayag si Jacob sa sinabi ni Laban. Pagkatapos ng 1 linggo ng pagdiriwang ng kasal nila ni Leah, ibinigay ni Laban kay Jacob si Raquel. Ibinigay ni Laban kay Raquel ang alipin niyang babae na si Bilha para maging alipin nito. Kaya sumiping din si Jacob kay Raquel. Mas mahal niya si Raquel kaysa kay Leah. Naglingkod si Jacob kay Laban ng 7 taon pa. Nakita ng Panginoon na hindi mahal ni Jacob si Leah. Kaya niloob niyang magkaanak si Leah, pero si Raquel naman ay hindi. Nagbuntis si Leah at nanganak ng lalaki at pinangalanan niyang Reuben. Dahil sinabi niya, nakita ng Panginoon ang paghihirap ko at ngayoy tiyak na mamahalin na ako ng aking asawa. Muli siyang nagbuntis at nanganak ng isa na namang lalaki. Sinabi niya, muli akong binigyan ng Panginoon ng isang anak na lalaki dahil narinig niya na hindi ako minamahal ng aking asawa. Kaya pinangalanan niya ang sanggol na Simeon. Muling nagbuntis si Leah at nanganak ng isa pang lalaki. Sinabi niya, ngayon magiging malapit na sa akin ang aking asawa dahil 3 na ang aming anak na lalaki. Kaya pinangalanan niya ang sanggol na Levi. Muling nagbuntis si Leah at nanganak ng isa na namang lalaki. Sinabi niya, ngayon pupurihin ko ang Panginoon. Kaya pinangalanan niya ang sanggol na Judah. Mula noon, hindi na siya nagkaanak. Si Raquel ay hindi pa rin nagbubuntis, kaya nainggit siya kay Leah. Sinabi niya kay Jacob, bigyan mo ako ng anak dahil kung hindi, mamamatay talaga ako. Nagalit si Jacob sa kanya at sinabi, bakit? Diyos ba ako? Siya ang nagpasya na hindi ka magkaanak. Sinabi ni Raquel, kung ganoon, sumiping ka kay Bilha na alipin ko, para kahit sa pamamagitan niya, magkaroon din ako ng anak. Kaya ibinigay niya si Bilha kay Jacob bilang asawa at sumiping si Jacob kay Bilha. Dumating ang panahon, nabuntis si Bilha at nanganak ng lalaki. Sinabi ni Raquel, kinuha na ng Diyos ang aking kahihiyan. Tinugon niya ang panalangin ko dahil ibinigyan niya ako ng isang anak na lalaki, kaya pinangalanan niya ang sanggol na Dan. Muling nagbuntis si Bilha na alipin ni Raquel at nanganak ng lalaki na pangalawang anak nila ni Jacob. Sinabi ni Raquel, napakahigpit ng labanan namin bilang magkapatid at nagtagumpay ako, kaya pinangalanan niya ang sanggol na Neftali. Nang hindi na nagkaanak si Leah, pinasipingan niya kay Jacob ang alipin niyang si Zilpa. Nabuntis si Zilpa at nanganak ng lalaki. Sinabi ni Leah, parang pinalad ako, kaya pinangalanan niya ang sanggol na Gad. Muling nanganak si Zilpa ng lalaki na pangalawang anak nila ni Jacob. Sinabi ni Leah, lubha akong nasisiyahan. Ngayon, tatawagin ako ng mga babae na masiyahin. Kaya pinangalanan niya ang sanggol na Asher. Anihan ng trigo noon, pumunta si Reuben sa bukid at may nakita siyang tanim na mandragora. Kumuha siya ng mga bunga nito at dinala sa ina niyang si Leah. Pagkakita noon ni Raquel ay sinabi niya kay Leah, bigyan mo rin ako ng mandragora na dinala ng anak mo. Pero sumagot si Leah, hindi ka pa ba kontento na kinuha mo ang asawa ko? Ngayon, kukunin mo pa ang mandragora ng anak ko. Sinabi ni Raquel, kung bibigyan mo ako ng mandragora,
Pasisipingin ko si Jacob sa iyo ngayong gabi. Mag-aagaw dilim na nang dumating si Jacob mula sa bukid. Sinalubong siya ni Leia at sinabi, "Kailangang sa akin ka sumiping ngayong gabi dahil binayaran na kita kay Raquel ng mandragora na dala ng anak ko." Kaya sumiping si Jacob kay Leia ng gabing iyon. Sinagot ng Diyos ang panalangin ni Leia at siya'y nabuntis na ikalimang anak nila ni Jacob. Sinabi ni Leia, "Ginantimpalaan ako ng Diyos dahil ibinigay ko ang alipin ko sa aking asawa." Kaya pinangalanan niya ang kanyang anak na Isakar. Muling nabuntis si Leia at nanganak ng lalaki na ika-6 nilang anak ni Jacob. Sinabi niya, "Binigyan ako ng Diyos ng mabuting regalo. Pararangalan na ako nito ngayon ng asawa ko dahil nabigyan ko na siya ng 6 na anak na puro lalaki." Kaya pinangalanan niya ang sanggol na Zebulun. Hindi nagtagal, nanganak si Leia ng babae at pinangalanan niyang Dina. Hindi rin kinalimutan ng Diyos si Raquel. Sinagot niya ang kanyang panalangin na magkaanak din siya, nabuntis siya at nanganak ng lalaki. Sinabi niya, "Inalis ng Diyos ang aking kahihiyan." Kaya pinangalanan niya ang sanggol na Jose. Dahil sinabi niya, "Naway bigyan ako ng Panginoon ng isa pang anak." Pagkatapos na ipanganak ni Raquel si Jose, sinabi ni Jacob kay Laban, "Pahintulutan niyo po akong makauwi sa lugar namin. Ibigay niyo sa akin ang mga asawa ko na ipinaglingkod ko sa inyo at ang mga anak ko dahil babalik na ako sa amin. Nalalaman niyo kung paano ako naglingkod sa inyo." Sumagot si Laban, "Kung maaari, huwag muna. Ayon sa pagpapahula ko, nalaman ko na pinagpala ko ng Panginoon dahil sa iyo. Sabihin mo lang kung magkano ang ibabayad ko sa iyo at babayaran kita." Sinabi ni Jacob, "Alam mo kung paano ako naglingkod sa inyo at kung paano dumami ang mga hayop ninyo dahil sa pag-aalaga ko. Nang dumating ako rito, kakaunti pa lang ang mga hayop nyo, pero ngayon ay napakarami na. Pinagpala kayo ng Panginoon dahil sa akin. Ngayon, dapat na sigurong magsumikap ako para sa sarili kong sambahayan." Nagtanong si Laban, "Ano ba ang gusto mong ibayad ko sa iyo?" Sumagot si Jacob, "Huwag niyo na lang po akong bayaran. Ipagpapatuloy ko ang pag-aalaga sa mga hayop ninyo kung papayag kayo sa kondisyon ko. Titignan ko ngayon ang mga hayop nyo at kukunin ko ang itim na mga tupa at batik-batik na mga kambing. Iyon na lang ang pinakabayad nyo sa akin. Darating ang araw, malalaman nyo kung maaasahan ako o hindi kung susuriin nyo ang mga hayop na ibinayad sa akin. Kung may makita po kayong kambing na hindi batik-batik o tupa na hindi itim, ituring nyo na ninakaw ko ito." Sumagot si Laban, "Kung ganyan ang gusto mo, payag ako." Pero ng araw ding iyon, ibinukod ni Laban ang mga batik-batik na kambing na lalaki at babae, pati ang mga itim na tupa. Pinaalagaan niya ito sa mga anak niyang lalaki. Ibinukod niya ito kay Jacob sa layo na 3 araw kung lalakarin. Ang naiwang mga hayop ay ang binabantayan ni Jacob. Kumuha si Jacob ng mga sanga ng almendro, abilyano at kastanyo at binalat-balatan niya ito, pero hindi niya lubos na binalatan, kaya may batik-batik na puti kapag tinignan ang mga sanga. Inilagay niya ang mga sangang iyon sa harapan ng painuman ng mga hayop para makita ng mga ito kapag iinom sila. Doon sa harapan ng mga sanga nagkakastahan ang mga kambing kapag umiinom sila. Batik-batik ang mga anak nila kapag nanganganak sila. Pero iba ang ginawa ni Jacob sa mga tupa. Habang nagkakastahan ng mga hayop na ito, pinapaharap niya sila sa mga batik-batik na kambing niya at sa itim na mga kambing ni Laban. Kaya nakaipon din si Jacob ng sarili niyang mga hayop at hindi niya ito isinama sa mga hayop ni Laban. Kapag nagkakastahan ng mga hayop na maganda ang katawan doon sa pinag-iinuman, inilalagay agad ni Jacob ang mga sangang iyon sa harapan ng mga ito. Pero kapag ang mga hayop na matatamlay ang nagkakastahan, hindi niya inilalagay ang mga sanga. Kaya ang mga matatamlay ay kay Laban at ang mga masisiglang katawan ay kay Jacob. Sa ganitong paraan, labis na yumaman si Jacob. Dumami ang hayop niya, pati ang mga kamelyo at asno. Dumami rin ang alipin niyang lalaki at babae. Narinig ni Jacob na ang mga anak na lalaki ni Laban ay nagsasabi, "Kinuha ni Jacob ang lahat ng ari-arian ng ating ama. Ang lahat ng kayamanan niya ay nanggaling sa ari-arian ng ating ama." Napansin din ni Jacob na nag-iba ang pagkikitungo ni Laban sa kanya, di tulad ng dati. Sinabi ng Panginoon kay Jacob, "Bumalik ka na sa lupain ng iyong mga ninuno, doon sa mga kamag-anak mo at makakasama mo ako." Kaya ipinatawag ni Jacob ang mga asawa niyang sina Raquel at Leia na naroon sa pastulan ng mga hayop niya. "Napansin ko na nag-iba ang pagkikitungo ng iyong ama sa akin, di tulad ng dati, pero hindi ako pababayaan ng Diyos ng aking ama.
Alam naman ninyo na naglingkod ako sa inyong ama hanggang sa makakaya ko, pero dinaya pa niya ako. 10 beses niyang binago ang kabayaran ko, pero hindi ako pinabayaan ng Diyos na api-apihin lang niya. Nang sinabi nga ni Laban na ang batik-batik na mga kambing ang siyang bayad ko, panay din batik-batik ang anak ng mga kambing. Kinuha ng Diyos ang mga hayop ng inyong ama at ibinigay sa akin. Sinabi pa ni Jacob, nang panahon ng pagkakastahan ng mga hayop na naginip ako, nakita ko na ang mga lalaking kambing na kumakasta sa mga babaeng kambing ay mga batik-batik. Sa panaginip ko, tinawag ako ng anghel ng Diyos. Sinabi niya, Jacob. Sumagot ako sa kanya, narito po ako. At sinabi niya, masdan mo ang lahat ng lalaking kambing na kumakasta sa mga babaeng kambing ay mga batik-batik. Ginawa ko ito dahil nakita ko ang lahat ng ginagawa sa iyo ni Laban. Ako ang Diyos na nagpakita sa iyo sa Bethel, sa lupain, kung saan binuhusan mo ng langis ang bato na itinayo mo bilang alaala, at doon ka rin nangako sa akin. Ngayon, maghanda ka at umalis sa lugar na ito at bumalik sa lugar kung saan kay sinilang. Sumagot si Raquel at si Leah kay Jacob, wala na kaming mamanahin sa aming ama. Ibang tao na kami sa paningin niya. Ipinagbili na kami at naubos na niya ang perang pinagbilhan sa amin. Ang lahat ng yaman na binawi sa kanya ng Diyos at ibinigay na sa iyo ay maituturing namin na mamanahin namin at ng aming mga anak. Kaya gawin mo ang sinabi sa iyo ng Diyos. Naghanda si Jacob para bumalik sa Kanaan, sa lupain ng ama niyang si Isaac. Pinasakay niyang mga anak niya at mga asawa sa mga kamelyo. Dinala niya ang mga hayop niya at ang lahat ng ari-arian niya na naipon niya sa Padan Aram. Nagkataon naman na umalis si Laban para gupitan ang kanyang mga tupa, at habang wala siya, kinuha ni Raquel ang mga Diyos-Diyosang pag-aari ng kanyang ama. Niloko ni Jacob si Laban na Arameo dahil hindi siya nagpaalam sa pag-alis niya. Nang umalis si Jacob, dala niya ang lahat ng ari-arian niya. Tumawid siya sa ilog Euphrates at pumunta sa bundok ng Gilead. Nakalipas ang 3 araw bago malaman ni Laban na lumayas sina Jacob, kaya't hinabol niya si Jacob kasama ang mga kamag-anak niya sa loob ng 7 araw. Naabutan nila sina Jacob doon sa bundok ng Gilead. Nang gabing iyon, nagpakita ang Diyos kay Laban na Arameo sa panaginip. Sinabi ng Diyos sa kanya, huwag mong gagawan ng masama si Jacob. Nagtatayo noon si Jacob ng tolda niya sa bundok ng Gilead nang maabutan siya ni Laban, at doon din nagtayo sina Laban ng mga tolda nila. Sinabi ni Laban kay Jacob, bakit mo ginawa ito sa akin? Bakit mo ako niloko at dinala mo ang mga anak ko na parang mga bihag sa labanan? Bakit niloko mo ako at umalis nang hindi nagpapaalam sa akin? Kung nagsabi ka lang, paglalakbayin pa sana kitang may kagalakan sa pamamagitan ng tugtugan ng tamburin at alpa. Hindi mo man lang ako binigyan ng pagkakataon na mahagkan ang mga apo ko at mga anak ko bago sila umalis. Hindi maganda itong ginawa mo. May dahilan ako para gawan ka ng masama. Kaya lang, binalaan ako kagabi ng Diyos ng iyong ama na huwag kitang gagawan ng masama. Alam kong sabik na sabik ka ng umuwi, pero bakit ninakaw mo ang mga Diyos ko? Sumagot si Jacob sa kanya, hindi ako nagpaalam sa iyo dahil natatakot ako na baka pilitin niyong bawiin sa akin ang mga anak mo. Pero kung tungkol sa mga nawawala ninyong Diyos-Diyosan, kapag nakita niyo ito sa kahit sino sa amin, parurusahan siya ng kamatayan. Sa harapan ng mga kamag-anak natin bilang mga saksi, tignan nyo kung may pag-aari po kayo rito na nasa amin, at kung mayroon man, kunin nyo. Hindi alam ni Jacob na si Raquel pala ang kumuha ng mga Diyos-Diyosan ni Laban. Kaya hinanap ni Laban ang mga Diyos-Diyosan niya sa tolda ni Jacob, sa tolda ni Leah, at pati sa tolda ng 2 aliping babae na mga asawa ni Jacob. Pero hindi niya nakita ang mga ito. Paglabas niya sa tolda ni Leah, pumasok siya sa tolda ni Raquel, pero naitago na ni Raquel ang mga Diyos-Diyosan sa lalagyan na ginagamit na upuan sa pagsakay sa kamelyo, at inupuan niya. Hinanap ni Laban ang mga Diyos-Diyosan sa tolda ni Raquel, pero hindi niya ito makita. Sinabi ni Raquel sa kanya, Ama, huwag po kayong magalit kung hindi po ako makatayo dahil mayroon akong buwan ng dalaw. At patuloy na naghahanap si Laban, pero hindi niya makita ang mga Diyos-Diyosan niya. Hindi na mapigilan ni Jacob ang kanyang galit, kaya sinabi niya kay Laban, ano ba ang kasalanang nagawa ko at hinabol mo pa ako? Ngayong nahalungkat mo na ang lahat ng ari-arian ko, may nakita ka bang sa iyo? Kung mayroon, ilagay mo rito sa harap para makita ng aking mga kamag-anak at ng iyong mga kamag-anak, at bahala na sila ang humatol sa atin. Sa loob ng 20 taon nang ako'y nasa iyo, ni minsan hindi nakunan ang inyong mga kambing at tupa, at ni isang lalaking tupa ay hindi ko pinangahasang kainin. Hindi ko na dinadala sa iyo ang mga hayop na pinatay ng mababangis na hayop.
pinapalitan ko na lang ito agad. Pinabayaran mo rin sa akin ang mga hayop na ninakaw araw man o gabi. Ganito ang naging kalagayan ko. Kapag araw ay nagtitiis ako sa init, at kung gabi ay nagtitiis ako sa lamig, at palaging kulang ang tulog ko. Sa loob ng 20 taon na pagtira ko sa inyo, 14 na taon akong naglingkod sa iyo para sa iyong 2 anak na babae. Naglingkod pa ako ng 6 na taon para bantayan ang iyong mga hayop. Pero ano ang ginawa mo? 10 beses mong pinago ang pagbabayad mo sa akin. Kung hindi siguro ako sinamahan ng Diyos na ginagalang ng aking ama na si Isaac, na siya ring Diyos ni Abraham, baka pinalayas mo na ako nang walang dalang anuman. Pero nakita ng Diyos ang paghihirap ko at pagtatrabaho, kaya binalaan ka niya kagabi. Sumagot si Laban, ang mga babaeng iyan ay anak ko, at ang mga anak nila ay mga apo ko, at ang mga hayop na iyan ay akin din. Lahat ng nakikita mo ay akin. Pero ngayon, ano pa ang magagawa ko sa mga anak at apo ko? Ang mabuti siguro, gumawa tayo ng kasunduan. Magtayo tayo ng batong magpapaalala sa atin at magpapatunay ng kasunduan natin. Kaya kumuha si Jacob ng malaking bato at itinayo niya ito bilang alaala. Pagkatapos, inutusan niya ang mga kamag-anak niya na magtumpok ng mga bato at kumain sila roon sa tinumpok na mga bato. Pinangalanan ni Laban ang tinumpok ng mga bato na Jegar sa Haduta, pero pinangalanan ito ni Jacob na Galid. Sinabi ni Laban, ang mga batong ito na tinumpok ang magpapatunay sa kasunduan nating dalawa. Ito ang dahilan kung bakit pinangalanan itong tinumpok sa Galid. Tinawag din iyon na Mispa dahil sinabi pa ni Laban, naway ingatan tayo ng Panginoon sa ating paghihiwalay. At kung hindi mabuti ang pagkikitungo mo sa mga anak ko o kaya'y mag-aasawa ka pa ng iba, alalahanin mo na kahit hindi ko man ito nalalaman, ang Diyos ang magpapatunay ng kasunduan natin. Muli pang sinabi ni Laban kay Jacob, narito ang tinumpok na mga bato at ang bato na alaalang magpapatunay ng kasunduan natin. Ang mga tinumpok na batong ito at ang bato na alaala ang siyang magpapatunay ng ating kasunduan na hindi ako lalampas sa tinumpok na mga batong ito para lusubin ka, at hindi ka rin lalampas sa tinumpok na mga batong ito at sa bato na alaala para lusubin ako. Naway ang Diyos ng lolo mong si Abraham at ang Diyos ng aking ama na si Nahor, na siya ring Diyos ng kanilang amang si Tera, ang siyang humatol sa ating dalawa. Nakipagkasundo rin si Jacob kay Laban sa pangalan ng Diyos na iginagalang ng ama niyang si Isaac. Naghandog si Jacob ng hayop doon sa bundok at tinawag niya ang mga kamag-anak niya para kumain. Kinagabihan, doon sila natulog sa bundok. Kinabukasan, maaga pa ay hinagkan ni Laban at binasbasan ang mga anak at apo niya at umalis siya pauwi. Habang naglalakbay sina Jacob, sinalubong siya ng mga anghel ng Diyos. Pagkakita ni Jacob sa kanila, sinabi niya, mga sundalo ito ng Diyos, kaya pinangalanan niya ang lugar na iyon na Mahanaim. May mga inutusan si Jacob na mauna sa kanya para makipagkita sa kapatid niyang si Esau doon sa lupain ng Seir, ang lugar na tinatawag ding Edom. Tinuruan niya sila kung ano ang sasabihin nila kay Esau. Sinabi ni Jacob, sabihin ninyo kay Esau na matagal akong nanirahan kay Laban at hindi pa ako nakakauwi hanggang ngayon, at sabihin ninyo sa kanya na may mga baka ako, asno, tupa, kambing at mga aliping lalaki at babae. Sabihin ninyo sa kanya na inutusan ko kayo para hilingin sa kanya na maging mabuti na sana ang pakikitungo niya sa akin. Pagbalik ng mga inutusan ni Jacob, sinabi nila, napuntahan na po namin si Esau at papunta na po siya rito para salubungin kayo. May kasama siyang 400 lalaki. Kinabahan si Jacob at hindi siya mapalagay, kaya hinati niya sa 2 grupo ang mga kasamahan niya, pati ang kanyang mga tupa, baka, kambing at kamelyo, dahil naisip niya na kung sakaling dumating si Esau at lusubin ang isang grupo, makakatakas pa ang isang grupo. Nanalangin si Jacob, Diyos ng aking lolo na si Abraham at Diyos ng aking ama na si Isaac, kayo po ang Panginoon na nagsabi sa akin na bumalik ako sa mga kamag-anak ko doon po sa lupain kung saan ako isinilang, at pagpapalain ninyo ako. Hindi po ako karapat dapat tumanggap ng lahat ng kabutihan at katapatan na ipinakita ninyo sa akin na inyong lingkod, sapagkat nang tumawid ako noon sa Jordan, wala po akong ibang dala kundi tungkod lang. Pero ngayon ay may 2 na po akong grupo. Hinihiling ko po sa inyo na iligtas niyo ako sa kapatid kong si Esau. Natatakot po ako na baka pumunta siya rito at patayin kaming lahat, pati na ang asawa ko't mga anak nila. Pero nangako kayo sa akin na pagpapalain niyo ako at pararamihin niyo ang aking mga lahi katulad ng buhangin sa tabing dagat na hindi mabilang. Kinagabihan, doon natulog sina Jacob. Kinabukasan,
Pumili si Jacob ng mga hayop na ireregalo kay Esau, 200 babaeng kambing at 20 lalaking kambing, 200 babaeng tupa at 20 lalaking tupa, 30 inahing kamelyo, kasama pa ang kanilang mga bisiro, 40 lalaking baka at 10 toro, 20 babaeng asno at 10 lalaking asno. Ginawang 2 grupo ni Jacob ang mga hayop at ang bawat grupo ay may aliping nagbabantay. Sinabihan niya ang kanyang mga alipin, "Mauna kayo sa akin at lumakad kayo na may pagitan ang bawat grupo." Sinabihan niya ang mga aliping nagbabantay sa naunang grupo, "Kung makasalubong niyo si Esau at magtanong siya kung kanino kayong alipin at kung saan kayo pupunta at kung kanino ang mga hayop na dala niyo, sagutin ninyo siya na akin ang mga hayop na ito at regalo ko ito sa kanya. Sabihin din ninyo sa kanya na nakasunod ako sa inyo." Ganoon din ang sinabi niya sa ikalawa, sa ikatlo, at sa lahat ng aliping kasabay, at pinaalalahanan niya ang mga ito na huwag kalimutang sabihin kay Esau na nakasunod siya sa hulihan, sapagkat sinabi ni Jacob sa kanyang sarili, "Aalukin ko si Esau ng mga regalong ito na pinauna ko, at kung magkikita kami, baka sakaling patawarin niya ako." Kaya pinauna niya ang mga regalo niya, pero nagpaiwan siya ng gabing iyon doon sa tinutuluyan nila. Nang gabing iyon, bumangon si Jacob at isinama ang 2 niyang asawa, ang 2 alipin niyang babae at ang 11 anak niya, at pinatawid sila sa ilog ng Jabok. Ipinatawid din ni Jacob ang lahat ng ari-arian niya. Nang nag-iisa na siya, may dumating na isang lalaki at nakipagbuno sa kanya. Nagbunuan sila hanggang mag-uumaga. Nang mapansin niya na hindi niya matatalo si Jacob, pinisil niya ang balakang ni Jacob at nalinsad ang magkatapat na buto nito. At sinabi ng tao, "Bitawan mo na ako dahil mag-uumaga na." Pero sumagot si Jacob, "Hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako babasbasan." Nagtanong ang tao sa kanya, "Anong pangalan mo?" Sumagot siya, "Jacob." Sinabi ng tao, "Simula ngayon, hindi na Jacob ang pangalan mo, kundi Israel, na dahil nakipagbuno ka sa Diyos at sa mga tao at ikaw ay nagtagumpay." Nagtanong din si Jacob sa kanya, "Sabihin mo rin sa akin ang pangalan mo." Pero sumagot ang tao, "Huwag mo nang itanong ang pangalan ko." Pagkatapos, binasbasan niya si Jacob doon. Pinangalanan ni Jacob ang lugar na iyon na Peniel dahil sinabi niya, "Nakita ko ang mukha ng Diyos, pero buhay pa rin ako." Sumisikat na ang araw nang umalis si Jacob sa Peniel. Pipilay-pilay siya dahil nalinsad ang buto niya sa balakang. Ito ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ang mga Israelita ay hindi kumakain ng litid sa magkatapat na buto sa balakang ng hayop, sapagkat sa bahaging iyon pinisil ng Diyos si Jacob. Nang tumanaw si Jacob, nakita niya si Esau na paparating kasama ang 400 lalaki. Kaya pinasama niya ang mga anak niya sa kanilang ina, at pag-alis nila, pinauna niya ang 2 aliping babae at ang mga anak nila. Sumunod si Leah at ang mga anak niya, at si Raquel at ang anak niyang si Jose. Si Jacob ay nasa unahan nilang lahat, at halos ilang beses siyang yumukod habang papalapit siya sa kanyang kapatid. Pero tumakbo si Esau para salubungin siya. Niyakap siya ni Esau at hinagkan, at umiyak silang dalawa. Nang makita ni Esau ang mga babae at ang mga bata, tinanong niya si Jacob, "Sino ang mga kasama mong iyan?" Sumagot si Jacob, "Sila ang aking mga anak na ibinigay sa akin ng Diyos dahil sa kanyang awa." Lumapit agad kay Esau ang 2 alipin na babae at ang mga anak nila, at yumukod sila bilang paggalang sa kanya. Sumunod din si Leah at ang mga anak niya, at yumukod. Ang huling lumapit at yumukod ay si Jose at ang ina niyang si Raquel. Nagtanong pa si Esau kay Jacob, "Ano ba ang ibig sabihin ng mga grupo ng hayop na nasalubong ko?" Sinabi ni Jacob, "Regalo ko iyon sa iyo para tanggapin mo ako." Pero sumagot si Esau, "Marami na ang ari-arian ko, kaya sa iyo na lang iyon." Pero nagpumilit si Jacob, "Sige na, tanggapin mo na iyon. Kung totoong pinatawad mo na ako, tanggapin mo na ang regalo ko sa iyo, sapagkat nang makita ko ang mukha mo at madama ang magandang pagtanggap mo sa akin, para ko na rin nakita ang mukha ng Diyos. Tanggapin mo na ang regalo ko sa iyo dahil napakabuti ng Diyos sa akin at hindi ako nagkulang sa mga pangangailangan ko." Pinilit ni Jacob si Esau hanggang tanggapin na ni Esau ang mga regalo niya. Pagkatapos, sinabi ni Esau, "Halika na, sabay na tayong umalis." Pero sumagot si Jacob, "Alam mong mabagal maglakad ang mga bata at kailangan kong alagaan ng mabuti ang mga hayop na nagpapasuso. Kung pipilitin natin ang mga hayop na maglakad sa buong araw, baka mamatay sila. Ang mabuti pa, mauna ka na lang sa amin. Susunod kami sa iyo ayon sa bilis ng mga bata at ng mga hayop na kasabay namin."
doon na lang tayo magkita sa Seir. Sinabi ni Esau, kung ganoon, ipapaiwan ko na lang ang iba kong mga tauhan sa iyo. Sumagot si Jacob, hindi na kailangan. Ang mahalaga, pinatawad mo na ako. Kaya bumalik na lang si Esau sa Seir ng mismong araw na iyon. Pero sina Jacob ay pumunta sa Sukot. Pagdating nila roon, gumawa si Jacob ng tirahan at ginawan din niya ng silungan ang mga hayop niya. Kaya ang lugar na iyon ay tinawag na Sukot. Hindi nagtagal, nakarating din sila sa Kanaan mula sa Padan-aram na walang masamang nangyari sa kanila. Nakarating sila sa lungsod na pagmamay-ari ni Shechem. Nagpatayo sila ng mga tolda nila malapit sa lungsod. Ang lupaing pinagtayuan nila ng mga tolda ay binili ni Jacob sa mga anak ni Hamor sa halagang 100 pirasong pilak. Si Hamor ay ama ni Shechem. Gumawa si Jacob ng altar na pinangalanan niyang El Elohe Israel. Isang araw, umalis si Dina na anak na dalaga ni Jacob at Leah. Binisita niya ang mga dalagang taga-Kanaan. Nakita siya ni Shechem na anak ni Hamor na Hivyo na pinuno sa lugar na iyon. Sinunggaban niya si Dina at pinagsamantalahan pero nahulog ang loob niya kay Dina at nagustuhan niya ito kaya sinuyo niya ang dalaga. Sinabi ni Shechem sa ama niyang si Hamor, Ama, gawan niyo po ng paraan para mapangasawa ko ang dalagang ito. Nang malaman ni Jacob na dinungisan ni Shechem ang pagkababae ni Dina, hindi muna siya kumibo dahil naroon pa sa bukid ang mga anak niyang lalaki na nagbabantay ng kanyang mga hayop. Pumunta ang ama ni Shechem na si Hamor kay Jacob para makipag-usap. Nang mabalitaan ng mga anak ni Jacob ang nangyari, umuwi sila agad mula sa bukid. Sumama ang loob nila at labis na nagalit kay Shechem dahil sa ginawa niyang hindi nararapat na nagdala ng kahihiyan sa pamilya ni Jacob. Pero sinabi ni Hamor sa kanila, Nabighani ang anak kong si Shechem sa dalaga ninyo, kaya nakikiusap akong payagan ninyong mapangasawa siya ng anak ko at maganda rin na hayaan nating mapangasawa ng mga dalaga nyo ang mga binata namin at mapangasawa rin ng mga dalaga namin ang mga binata ninyo. Maaari kayong manirahang kasama namin kahit saang lugar ninyo gustuhin. Maaari din kayong magnegosyo kahit saan at magmay-ari ng lupain dito. Nakiusap din si Shechem sa ama at sa mga kapatid ni Dina. Kung maaari po ay mapangasawa ko si Dina na kapatid ninyo, ibibigay ko po ang kahit anong hilingin ninyo. Kayo po ang bahala kung magkano ang hihilingin ninyo at kung ano ang ireregalo ko para mapangasawa ko ang kapatid ninyo. Babayaran ko po kayo kahit magkano ang hilingin ninyo basta't mapangasawa ko lang si Dina. Pero dahil dinungisan ni Shechem ang pagkababae ni Dina, niloko ng mga anak ni Jacob si Shechem at ang ama nitong si Hamor. Sinabi nila, Hindi kami papayag na makapag-asawa si Dina ng isang taong hindi tuli dahil nakakahiya yan para sa amin. Papayag lang kami kung ang lahat ng lalaki na taga rito ay magpapatuli rin kagaya namin. Kung magpapatuli kayo, maaari ninyong mapangasawa ang mga dalaga namin at maaari rin kaming makapag-asawa sa mga dalaga ninyo at maninirahan kami kasama ninyo para maging isang bayan na lang tayo. Pero kung hindi kayo papayag, kukunin namin si Dina at aalis kami rito. Nakita ni Hamor at Shechem na mukhang maganda rin ang mungkahing ibinigay ng mga anak ni Jacob. Kaya dahil sa malaking pagmamahal ni Shechem kay Dina, hindi na siya nagaksaya ng panahon para sundin ang mga sinabi ng mga anak ni Jacob. Si Shechem ang lubos na iginagalang sa sambahayan ng kanyang ama. Pumunta agad sila sa kanyang ama sa pintuan ng lungsod at nagsalita sa mga lalaki sa kanilang lungsod. Sinabi nila, palakaibigan ang mga taong ito, kaya dito na lang natin sila patirahin at payagan na makapagnegosyo sila kahit saan. Malaki naman ang lupain natin. Maaari tayong makipag-asawa sa mga dalaga nila at makikipag-asawa rin sila sa mga dalaga natin. Pero papayag lang sila na manirahan dito kasama natin bilang isang bayan kung papayag ang lahat ng kalalakihan natin na magpatuli kagaya nila. Kung dito sila titira, magiging atin din ang lahat ng hayop at ari-arian nila. Kaya pumayag na lang tayo sa mungkahi nila para manirahan sila rito na kasama natin. Pumayag ang lahat ng kalalakihan ng lungsod sa sinabi ni Hamor at ng anak niyang si Shechem. Kaya nagpatuli ang lahat ng kalalakihan nila. Pagkalipas ng 3 araw, habang mahapdi pa ang sugat ng mga lalaki, pumasok sa lungsod ang 2 anak ni Jacob na sina Simeon at Levi na mga kapatid ni Dina. Hindi alam ng mga tao doon na masama pala ang pakay nila. May dala silang mga espada at pinagpapatay nila ang lahat ng lalaki. Pinatay din nila si Hamor at ang anak niyang si Shechem. Kinuha rin nila si Dina sa bahay ni Shechem at umalis. Pagkatapos, pinasok din ng iba pang anak ni Jacob ang lungsod at kinuha ang mga ari-arian dito. Ginawa nila ito dahil dinungisan ang pagkababae ng kapatid nilang si Dina. Kinuha nila ang mga tupa, baka,
asno at ang lahat ng ari-arian doon sa lungsod at bukirin. Sinamsam nila ang lahat ng kayamanan ng lungsod, pati ang mga ari-arian sa loob ng mga bahay, at binihag nila ang lahat ng babae at bata. Ngayon, sinabi ni Jacob kina Simeon at Levi, "Binigyan ninyo ako ng malaking problema. Magkikimkim ng galit sa atin ang mga Kananeo at mga Pereseo sa lupaing ito. Mamamatay tayong lahat kung magkakaisa silang lusupin tayo dahil kaunti lang tayo." Pero sumagot ang dalawa, "Pababayaan lang ba namin na tratuhin ang kapatid namin na parang isang babaeng bayaran?" Ngayon, sinabi ng Diyos kay Jacob, "Maghanda ka, pumunta ka sa Bethel at doon manirahan. Gumawa ka doon ng altar para sa akin, ang Diyos na nagpakita sa iyo nang tumakas ka sa kapatid mong si Esau." Kaya sinabi ni Jacob sa sambahayan niya at sa lahat ng kasama niya, "Itapon ninyo ang mga Diyos-Diyosan ninyo, maging malinis kayo at magbihis ng damit bilang simbolo ng bago at malinis na buhay. Pagkatapos, pupunta tayo sa Bethel at gagawa ako doon ng altar para sumamba sa Diyos na tumulong sa akin noong nasa kahirapan ako, at aking kasama kahit saan ako pumaroon." Kaya ibinigay nila kay Jacob ang mga Diyos-Diyosan nila, pati na ang mga hikaw nila na ginagamit bilang anting-anting. Ibinaon ni Jacob ang lahat ng ito sa ilalim ng punong kahoy na terebento malapit sa Shechem. Nang umalis na sina Jacob, pinagharian ng takot mula sa Diyos ang mga tao sa palibot ng mga bayan, kaya hindi sila lumusob at hindi nila hinabol sila Jacob. Nakarating sila Jacob at ang mga kasama niya sa Luz doon sa Kanaan. Gumawa siya roon ng altar. Tinawag niya ang lugar na iyon na El Bethel dahil nagpakita sa kanya roon ang Diyos nang tumakas siya sa kanyang kapatid na si Esau. Namatay si Deborah na tagapag-alaga ni Rebecca, kaya inilibing siya sa ilalim ng punong kahoy na terebento na nasa paanan ng Bethel. Tinawag iyon na punong kahoy na Alon Bakut. Nang umuwi si Jacob mula sa Padan-aram, muling nagpakita ang Diyos sa kanya at binasbasan siya. Sinabi ng Diyos sa kanya, "Jacob ang pangalan mo, pero mula ngayon, hindi ka na tatawaging Jacob, kundi Israel na." Kaya naging Israel ang pangalan ni Jacob. Sinabi pa ng Diyos sa kanya, "Ako ang makapangyarihang Diyos. Magkakaroon ka ng maraming anak, magiging ama ka ng isang bansa at ng marami pang bansa, at magiging hari ang iba mong mga lahi. Ang lupain na ibinigay ko kay Abraham at kay Isaac ay ibibigay ko rin sa iyo at sa mga lahi mo." Pagkatapos, umalis ang Diyos sa lugar na iyon kung saan nakipag-usap siya kay Jacob, at nagtayo doon si Jacob ng batong ala-ala. Binuhusan niya agad ng alak at langis ang bato para maging banal. Pinangalanan niya ang lugar na iyon na Bethel. Umalis si Jacob at ang sambahayan niya sa Bethel. Manganganak na noon si Raquel. Malayo pa sila sa bayan ng Efrata nang sumakit na ang tiyan ni Raquel. Nang matindi na ang sakit, sinabi ng manghihilot sa kanya, "Huwag kang matakot, Raquel. Lalaki na naman ang anak mo." Isinilang ang sanggol, pero nasa bingit ng kamatayan si Raquel. Bago siya malagutan ng hininga, pinangalanan niya ang sanggol na Ben-Oni, pero pinangalanan ni Jacob ang sanggol na Benjamin. Namatay si Raquel at inilibing sa tabi ng daan na papunta sa Efrata. Nilagyan ni Jacob ng bato ang libingan ni Raquel bilang palatandaan, at hanggang ngayon naroon pa rin ang palatandaang ito. Nagpatuloy sina Jacob sa kanilang paglalakbay. Pagdating nila sa kabilang panig ng Migdal Eder, nagtayo sila roon ng mga tolda nila. Habang nakatira roon sila Jacob, sumiping si Reuben kay Bilha na isa sa mga asawa ng kanyang ama. Nang malaman iyon ni Jacob, galit na galit siya. Pumunta si Jacob sa ama niyang si Isaac sa Mamre, malapit sa Kiryat Arba. Ito ang lugar na tinitirhan ni Isaac, na siya ring tinitirhan noon ni Abraham. Nabuhay si Isaac ng 180 taon. Namatay siya sa katandaan na kontento sa kanyang buhay at kasama na ng kanyang mga kamag-anak na sumakabilang buhay na. Inilibing siya ng mga anak niyang sina Esau at Jacob. At ang sumunod sa kwentong ito ay ang kwento ng buhay ni Jose na anak ni Jacob.